captured listeners nationwide. These and more make Radyo Natin number one because it's the only one. Radyo Natin does not only give voice to the people, it also helped the government in creating jobs for the countryside, generating more than 600 jobs. Radyo Natin promotes economic activity in the countryside. Through radio programs and promotions, what used to be sleepy towns are now beaming with local competitive entrepreneurs with dynamic local business activities and events, effectively creating additional jobs and business opportunities. No wonder, after just a couple of years, more than 7 Radyo Natin areas evolved into cities. Truly, our confidence with the local government and its people paid off. Aside from the local government, the national government agencies extended partnership with Radyo Natin. These agencies need the support of Radyo Natin for them to effectively reach out to all Filipinos, either for information dissemination, outreach programs, disaster management, tourism, or simply a two-way communication avenue for a country and its people. Mula sa kinikilala at pinagkakatiwalaang pangalan sa larangan ng radio broadcast, pumapailan lang ang nag-iisang FM radio network na tunay na malawak at makapangyarihan. Our town, our radio. The power of information with more than 200 news and public affairs correspondents nationwide. The power of radio is within reach. Manila Broadcasting Company's Radyo Natin Network. Radyo Natin reinforces its unwavering commitment as a catalyst for equal opportunity and the right to be equally informed and heard, specifically for the marginalized sectors of Philippine society. After all, Radyo Natin, as the name literally implies, our own radio. DXTC 95.9, Radyo Natin FM of Manila Broadcasting Company, MBC Media Group is a proud member of the KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, in partnership with the Cotabato Institute of Technology, Foundation Incorporated, KIXP. Radyo Natin. 7,100 isla, Luzon, Visayas at Mindanao. Iba't ibang tinig, lain-laing mga pananaw, lain-lain nga tinog, magkadurog-dilain na panlantaw, iba't ibang balita, isang bansa. lain-laing balita sa usa ka nasod, lain-lain nga hambal, isa ka pungsod. magkadurog-dilain nga balita sa bugos nga nasod. Radyo Natin. Radyo Natin. Radyo Natin. Radyo Natin. Radyo Natin. Arangkada Balita. DXTC 95.9, Radyo Natin FM, Cotabato City of Manila Broadcasting Company is a proud member of the KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Itama po yung mga orasan, ang oras sa buong kapuluan, alas 4 ng hapon. Magandang hapon na Central Mindanao, ngayon ay araw ng Sabado, 27 sa buwan ng Disyembre 2025. At ikapito naman po sa buwan ng Jumadal, ikapito sa buwan ng Rajab, 1447 na sa atin pong Hijri calendar. Welcome sa ating Arangkada Balita, Saturday edition ng Radyo Natin FM Cotabato City. Sama-sama ho tayo hanggang alas 5 ng hapon at kami ho ay maghatid ng mga balita, kaganapan na sa loob at labas ng atin pong bansa. Sa ngalan po ng aming station manager, sa ngalan ng aming broadcast media engineers, sa aming news head, sa aming news writer, sa ngalan ni Ma'am RN Nurunisa Mamintala Kusain, ako po muna ang inyong pansamantala makakasama sa Arangkada Balita. Ako po si Analiza Abbas. Manatili ho nakatutok sa Radyo Natin FM Cotabato City. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo
Sama-sama tayo Pilipino, sama-sama tayo Bangsamoro. Bago sa atin pong mga balita, dumako muna tayo sa lagay ho ng atin pong panahon mula sa DOST Pag-asa Cotabato. Ang rehiyon ng Bangsamoro Autonomous Region ni Muslim Mindanao ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulupulong mga pag-ulan o pagkidlat, pagkulog dulot ng easterlies o mainit na hangin galing dagat Pasipiko. Posible naman itong magdulot ng pagbaha o pagguho ng lupa kapag patuloy ang pagbuhos ng ulan o may severe thunderstorms. Ang hangin ay nasa banayad hanggang sa katamtaman na nagmumula sa higlagang silangan na direksyon at ang alon sa mga baybayang dagat ay nasa mahina hanggang sa katamtaman. Ang temperatura ngayong araw ay nasa pagitan ng 28.0 degrees Celsius at 32.0 degrees Celsius. Ang araw ay sumikat kaninang 5:53 na umaga at lulubog ngayong 5:35 ng hapon. At yan ang lagay ng atin pong panahon mula sa DOST Pag-asa Cotabato. Hatid ng Ministry of Science and Technology, MOST BARM at sa buong suporta ni Chief Minister Honorable Abdul Rauf A. Makakua. Katuwang ang radyo natin FM Cotabato City maging alerto at laging handa mga Kabangsamoro. Pitong minuto makalipas ng alas 4 ng hapon at kayo pa rin patuloy na nakikinig sa ating pong arangkada balita ng radyo natin FM Cotabato City. At sa detalye ng ating pong mga balita, nagsagawa ang MSSD sa pamagitan ng UP Municipal Social Welfare Office ng sabay-sabay na payout para sa benepisyaryo ng Kalinga para sa May Kapansanan Program at Dakilang Bangsamoro Program noong Disyembre 22, 2025 sa Mirab, UP. Kabuang 657 na benepisyaryo ng Kalinga para sa May Kapansanan Program ang nakatanggap ng kanilang stipend. Sa ilalim ng programang Kalinga, bawat benepisyaryo ay tumanggap ng 500 pesos na buwanang financial subsidy upang masuportahan ang kanilang pang-araw-araw na pangailangan kabilang ang pagkain at gamot. Samantala, 80 solo parents ang nakatanggap ng subsidy sa ilalim ng Dakilang Bangsamoro Program. Ang programang ito, ang kwalipikadong solo parents ay tumatanggap ng 5,000 pesos na buwanang subsidy para sa suportahan ang kanilang pang-araw-araw. 8 minuto makalipas ng alas 4 ng hapon. Ang oras na yan ay atid po sa inyo ng Aldraiz Ventures Corporation ng Corawato Institute of Technology Foundation Incorporated. Samantala, nakatanggap ng 3 unit ng farm tractor mula sa MAFAR sa ilalim ng Food Security and Coverage Program ang 3 kooperatiba ng magsasaka mula sa Maguindanao del Norte at Llano del Sur kahapon na December 26, 2025. Ayon na kay Food Security Program Assistant Norodin G. Tato, ang tulong na ito ay naglalayong mapabuti ang produktibidad at kabuhayan ng mga magsasaka at tiyakin ang seguridad sa pagkain sa rehiyon. Nagpasalamat naman ang mga benepisyaryo at nangakong gagamitin ng responsable ang mga kontraktora upang mapalakas ang kanilang pagsasaka at mapaunlad ang kanilang komunidad. 10 minuto makalipas ng alas 4 ng hapon, nagsagawa ang MSSD katuwang opisina ni Member of Parliament MP Dr. Susana Salvador Anayatin ng pamahagi ng livelihood assistance para sa
benepisyaryo sa ilalim ng Bangsamoro Sagip Kabuhayan na program. Ininaos ang aktibidad sa opisina ni MP Dr. Susana Salvador Anayati noong December 24, 2025. Sa kabuang bilang, 25 ang mula sa bayan ng Dato Udinsinso at 13 sa Buldon at 2 sa Sultan Kudarat. Bawat benepisyaryo ay tumanggap ng 15,000 pesos na one-time livelihood assistance na layuning makatulong sa kanila na makapagsimula ng bagong income generating activity o mapalago pa ang kanilang kasalukuyang maliit na kabuhayan. Pinunduhan sa pamagitan ng Transition Development Impact Fund o TDIF ang BSK ay isa sa mga flagship program ng MSSD na naglalayong matulungan ang mga pamilya at komunidad na makapag-recover mula sa epekto ng masamang klima, kaguluhan at iba pang sakuna. 11 minuto makalipas alas 4 ng hapon. Samantala, sa iba pa natin mga balita, pinagpaliba ng COMELEC ang paghahain ng Certificates of Candidacy o COC para sa Bangsamoro Parliamentary Elections na orihinal na nakatakda noong Enero 5 hanggang 9, 2026. Dahilan nito ang kawalan pa ng bagong batas sa redistricting. Susunod ang bagong pitsa susundin ang bagong pitsa ng paghahain ng COC. Pagkatapos maipasa ng Bangsamoro Transition Authority o BTA ang Parliamentary Districting Law noong Oktubre, inutusan ng Korte Suprema na ipagpaliban ang mga halala na matapos ideklara na labag sa Constitution ang Bangsamoro Autonomy Act 58 at 77 na mga batas na nag-redistrict ng mga pwesto kabilang ang pag-alis ng Sulu sa rehiyon. Kailangang isagawa ang halalan bago March 31, 2026. Ngunit maaaring hintayin ng COMELEC ang bagong batas hanggang November 30. Ang BTA naman ay naglalayong maipasa ito bago matapos ang taon. Minutes makalipas alas 4 ng hapon. Naglabas ng anunsyo ang Ministry of Basic, Higher and Technical Education na kaugnay ng nakatakdang pamahagi ng fiscal year 2025 Special Appreciation Merit o SAM Incentive at Productivity Enhancement Incentive para sa mga kwalipikadong kawani ng ministry. Ayon sa opisyal, nagpahayag ng Office of the Minister, Muhagir Iqbal, lahat ng personnel ng MBHTE na nakapagbigay ng serbisyo sa taong 2025 ay makakatanggap ng insentibong hanggang 40,000 pesos para sa SAM at 5,000 pesos para sa PEI. Alinsunod sa umiiral na patakaran at fiscal guidelines. Tiniyak ng MBHTE na mailalabas ang naturang incentives ngayong linggo. Isang hakbang na naglalayong kilalanin ang dedikasyon ng mga guro, non-teaching staff at buong edukasyon na workforce sa pagpapatatag ng sektor ng edukasyon sa Bangsamoro. Nagpaalala rin ang ministry na ang 40,000 SAM incentive ay taxable at sasailalim sa wastong deduksyon batay sa National Internal Revenue Code. Hinimok na MBHTE ang lahat ng kawani na maging maalam sa patakaran, maging updated sa mga abiso at ipagpatuloy ang tapat na paglilingkod para sa kapakanan ng mga mag-aaral at komunidad ng Bangsamoro. 14 minutes makakalipas alas 4 ng hapon at kayo pa rin patuloy na nakikinig sa ating pong Arangkada Balita ng Radyo Natin FM Cotabato City. 15 minutes makakalipas alas 4 ng hapon at magbabalik ang Arangkada Balita. Makakaraan lamang po ng ilan sa atin po ng mga hanap buhay.
Ang mensahe ni MP Teng Abuluto ngayong Pasko. Taos-puso nating binabati ang ating mga kapatid na Kristiyano sa panahon ng kanilang pagdiriwang ng Kapaskuhan at pagsalubong sa bagong taon. Magkaiba man ang ating mga pananampalataya, magkaiba man ang ating pinagmulan o kalagayan sa buhay, maaari pa rin tayong magkaisa sa paghubog ng isang kinabukasan para sa lahat. Muli, hangad namin ang iyong masagana at mapayapang pagdiriwang ng Kapaskuhan at pagsalubong ng isang manigong bagong taon. Karapatan mo, protektado ng batas. Alam mo ba na may batas na tumitiyak sa karapatan nating mga persons with disability sa Pilipinas? Ito ang Magna Carta for Persons with Disability o RA 7277. Tinitiyak nito ang bawat person with disability ay may access sa edukasyon, trabaho, transportasyon, kalusugan, at rehabilitasyon. Ayon sa RA 7277, dapat may wheelchair ramps, accessible toilets, at sign language interpreters sa mga pampublikong lugar. Sinasabi din sa batas na to na may proteksyon tayo mula sa diskriminasyon sa trabaho, paaralan, at serbisyo. Pinalakas pa ito ng RA 9442 para sa dagdag na benepisyo, RA 10070 para sa pagbuo ng Persons with Disability Affairs Office o PDAO sa bawat munisipyo at syudad, at RA 10524 para sa mandatory employment quota o kinakailangan na 1% ng ipa na empleyado ay persons with disabilities. Tandaan, ang kapansanan hindi lang sa karapatang pantao dahil tayo ay may batas na kakampi natin at magpoprotekta sa ating mga persons with disabilities. Karapatan mo, ipaglaban mo. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Access Project. Hanap mo ba'y iba't ibang appliances? Lahat yan dito ating abot kaya. Huge discounts and great services. Posible sa Imperial Appliance Plaza. Ilang katuig, tagahatag og servisyo. Imperial Appliance Plaza, masaligan nyo. Imperial Appliance Plaza, home of quality appliances. Imperial Appliance Plaza, di kalidad na magkaya pa. Efficient delivery and services, ang number one suki ng bahayan. Nanguna Imperial Appliance Plaza, home of quality appliances. Imperial Appliance Plaza, di kalidad na magkaya pa. Efficient delivery and services, ang number one suki ng bahayan. Nanguna Bisitahin ang Imperial Appliance Plaza, located Makakuwa 35th Street, Lim, Poblacion 5, Cotabato City. Bumili at manalo ng 300 tips to make a raffle promo sa KCC Mall of Cotabato. May 1 raffle entry sa bawat 200 pesos sa KCC Department Store o 1 raffle entry sa bawat 500 pesos sa KCC Supermarket gamit ang KCC Forever Bonus Card. May chance ka pang manalo ng 40 million shopping money. Milyong exciting prizes. KCC Supermarket, nakabarato. Everything's here at KCC for you. Radyo natin. Arangkada Balita. Minutes makalipas o alas 4 ng hapon, kayo pa rin po patuloy na nakikinig sa atin pong Arangkada Balita ng Radyo Natin FM Cotabato City. Sa pagpapatuloy natin po mga balita ay pinagpatuloy ng tanggapan ng miyembro
ng miyembro ng Bangsamoro Transition Authority o BTA, Parliament MP na si Ahmad Amir A. Balindong sa pakikipagtulungan ng tanggapan ng punong ministro o CM ang pamahagi nito ng 1,000 sakong bigas sa ilalim ng Project Tabang at tulong alay sa Bangsamoro nangangailangan ng OCM sa mga mahihirap na komunidad sa Picong, Lanao del Sur kahapon December 26, 2025. Ang inisyatibong ito ay sumasalamin sa pangako ng tanggapan ng MP Balindong at gobyerno ng BARM na magbigay ng suportang makatao sa mga komunidad ng Bangsamoro lalo na sa mga lugar na apektado ng mga hamon sa sosyo-ekonomiko. 21 minutes makalipas ng alas 4 ng hapon. Samantala, pinuri ng mga stakeholder si miyembro ng parlamento na si Muhagir Muhammad Iqbal dahil sa kanyang mahalagang papel sa pagsusulong ng proseso ng kapayapaan ng Bangsamoro at pagpapalakas ng pamahala sa Bangsamoro Autonomous Region Muslim Mindanao o BARM. Sa magkahiwalay na pahayag, binigyan diin ni Tahir G. Sulaiman at Amir M. Dodo ang matagal ng kontribusyon ni Iqbal sa paglipat mula sa armadong tunggalian patungo sa autonomong pamamahala sa rehiyon. Si Iqbal ay nagsilbing tagapangulo ng Moro Islamic Liberation Front Peace Panel at naging instrumento sa pagsiguro ng Framework Agreement on the Bangsamoro o FAB at ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro o CAB na naglatag ng mga pundasyong pampolitika at legal para sa pagtatatag ng BARM. Sinabi ni Sulaiman na ang mga kasunduan ay lumampas na sa mga dokumento ng patakaran, nagsisilbing mga blueprint para sa mga reforma sa institusyon, batas at mga programa sa pag-unlad sa nakasalukuyang pinapatupad sa buong rehiyon. Nabanggit din niya na ang pamumuno ni Iqbal ay patuloy na humuhubog sa matatag na ugnayan sa pagitan ng pamahalaang Bangsamoro at ng pamahalaang pambansa. Kasalukuyang nagsisilbi bilang Ministro ng Basic Higher and Technical Education MBHTE at co-chair ng Intergovernmental Relations Body. Pinangasiwaan ni Iqbal ang mga pangunahing bahagi ng yugto ng normalisasyon ng proseso ng kapayapaan, lalo na sa reforma sa edukasyon at koordinasyon sa pagitan ng mga pamahalaan. Samantala, nagpahayag ng pakikiisa si Dodo kay Iqbal na inilalarawan ang kanyang papel sa pagbabago ng pakikibaka ng mga Moro mula sa armadong paglaban patungo sa isang proseso ng kapayapaan na pinapatakbo ng estadistika. Dinagdag niya na ang mga natamo ng proseso ng kapayapaan ay kitang-kita sa patuloy na katatagan ng mga komunidad at mga pagkakataong magagamit ngayon para sa mga susunod na henerasyon. Sa gitna ng patuloy na mga talakayang pampolitika sa rehiyon, kapwa binigyan diin ni Sulaiman at Dodo ang patuloy na pagtataguyod ni Iqbal para sa kapayapaan, diplomasya at pagbuo ng institusyon bilang mahalaga sa pangalaga ng pangmatagalang kinabukasan ng mga mamamayang Bangsamoro. "24 minutes makalipas ng alas 4 ng hapon. Sa iba pa nating mga balita, 52 batang Moro na malnourished sa barangay Kudarangan na Balawag ang nakatanggap ng 25 kilong bigas sa bawat isa mula sa public service team ng tanggapan ni Member of Parliament Kadila Sinulinding Jr. noong Miyerkules
December 24. Ang nabalawag ay isang bagong tatag na munisipalidad sa Special Geographic Area o SGA ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nasa loob ng probinsya ng Cotabato sa Region 12. Ayon sa mga opisyal ng nabalawag, malaking tulong ang bigas para sa ikalulusog ng mga batang malnourished sa barangay Kudarangan. Sina Member of Parliament Sinulinding na siya ring Regional Health Minister ng BARM at Chief Minister Abdul Rauf Makakuha ay nagtutulungan sa relief mission na ito at iba pang mga humanitarian outreach engagements bilang bahagi ng kanilang anti-malnutrition campaign para sa mga batang malnourished mula sa mahihirap na pamilya. Mula noong Enero 2025, umabot na sa 2,453 na batang mula sa mahihirap na Muslim, Christian at non-Moro indigenous family sa 8 bayan sa Bangsamoro Special Geographic Area at mga karatig na bayan sa Cotabato Province ang nakatanggap ng tulong mula sa Child Health Care Program ng tanggapan na Member of Parliament Sinulinding. $26 makalipas alas 4 ng hapon. Kayo pa rin patuloy na nakikinig sa ating pong Arangkada Balita ng Radyo Natin FM Cotabato City. Sa iba pa nating mga balita ay pinamahagi ng BARM Marawi Rehabilitation Program ang ikalawang batch ng 60,000 pesos labor cost subsidy sa 64 na internally displaced person o IDP sa ilalim ng proyektong Construction Materials Assistance o CMA. Ang ceremonial na nagbabayad ay ginanap sa ika-4 na palapag ng Hens Building lungsod ng Marawi kahapon na December 26, 2025. Pinangunahan ni Program Manager MP Said M. Sheikh. Ang tulong ay sumusuporta sa mga IDP sa muling pagtatayo ng kanilang mga tahanan at pagsulong ng kanilang pagbangon. Ang batch na ito ay kasunod ang unang pamahagi noong ika-24 ng Pebrero 2025 kung saan 132 na beneficiaryo ang nakatanggap ng parehong 60,000 pesos na subsidy bawat isa na nagpapakita ng patuloy na pagsisikap ng BARM MRP na magbigay ng napapanahon at direktang suporta sa mga pamilyang muling pagtatayo sa mga most affected area kasunod ng pagkubkob sa Marawi noong 2017. Ang labor cost subsidy ay isang pangunahing bahagi ng proyektong CMA na nagdisenyo para sa mga IDP na nakumpleto o malapit nang makumpleto ang muling pagtatayo ng bahay. Sinasaklaw nito ang mga gastusin sa paggawa para sa pagkukumpuni o muling pagtatayo na nagpapagaan sa mga pasanin sa pananalapi ng mga apektadong pamilya. Nagpasalamat naman si MP Said M. Sheikh, ang Management Committee o MANCOM at ang buong workforce ng BARM MRP para sa kanilang matibay na dedikasyon sa pagbangon ng Marawi. Dagdag pa niya na mula noong 2019, sinuportahan ng tanggapan ng punong ministro ang mga IDP ng Marawi. Tinitiyak na ang mga programa at intervensyon ay tumutugon, inklusibo at naaayon na sa kanilang umusbong na mga pangailangan. Isang IDP naman ang mula sa Tulali, Marawi City na si Rainida G. Dumarpa ay taos-pusong nagpasalamat sa mga masisipag na kawani ng MRP at kay Honorable MP Said M. Sheikh sa kanilang natanggap na subsidy. Anya, malaking tulong sa kanila ang kanilang natanggap para sa pagsasaayos ng kanilang bahay. Ang proyektong CMA ay mahalaga sa gawaing rehabilitasyon ng BARM MRP
na sumasalami na sa pangako ng pamahalaang Bangsamoro na tulungan ang mga pamilyang nawala ng tahanan na muling itayo ang kanilang mga tahanan, kabuhayan at pag-asa. 30 minutes makalipas ng alas 4 ng hapon na magbabalik po ang Arangkada Balita. Makaraan lamang po ng ilang sandali. Ang mensahe ni MP Teng Abuluto ngayong Pasko. Taos-puso nating binabati ang ating mga kapatid na Kristiyano sa panahon ng kanilang pagdiriwang ng Kapaskuhan at pagsalubong sa bagong taon. Magkaiba man ang ating mga pananampalataya, magkaiba man ang ating pinagmulan o kalagayan sa buhay, maaari pa rin tayong magkaisa sa paghubog ng isang kinabukasan para sa lahat. Muli, hangad namin ang inyong masagana at mapayapang pagdiriwang ng Kapaskuhan at pagsalubong ng isang manigong bagong taon. Karapatan mo, protektado ng batas. Alam mo ba na may batas na tumitiyak sa karapatan nating mga persons with disability sa Pilipinas? Ito ang Magna Carta for Persons with Disability o RA 7277. Tinitiyak nito ang bawat person with disability ay may access sa edukasyon, trabaho, transportasyon, kalusugan, at rehabilitasyon. Ayon sa RA 7277, dapat may wheelchair ramps, accessible toilets, at sign language interpreters sa mga pampublikong lugar. Sinasabi din sa batas na to na may proteksyon tayo mula sa diskriminasyon sa trabaho, paaralan, at serbisyo. Pinalakas pa ito ng RA 9442 para sa dagdag na benepisyo, RA 10070 para sa pagbuo ng Persons with Disability Affairs Office o PDAO sa bawat munisipyo at syudad, at RA 10524 para sa mandatory employment quota o kinakailangan na 1% ng ipa na empleyado ay persons with disabilities. Tandaan, ang kapansanan hindi yan lang sa karapatang pantao dahil tayo ay may batas na kakampi natin at magpoprotekta sa ating mga persons with disabilities. Karapatan mo, ipaglaban mo. Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Access Project. Hello mga mamis. Gusto nyo bang manganak sa dekalidad at libreng paanakan? Halina at puntahan ang Bagwa Lying-in Clinic. Libreng manganak at kasama na ang family planning. Kaya mga mamis, simulan na ang libreng pagpapacheck-up. Dito lang yan sa Bagwa Lying-in Clinic. Open 24 hours at PhilHealth accredited. Narito ang kanilang mga services offered. Family planning, IUD insertion or removal, check-up, pill supply, condom supply, DMPA injection, referrals for bilateral ligation, BTL, natural family planning, NFP method, counseling, maternal and child health, physical exam, breast exam, pelvic exam, prenatal care, postnatal care, pap smear, well body care, immunization, breastfeeding, cord dressing, whey taking, safe, normal, spontaneous delivery, newborn screening. For other services, you may please contact our midwife at landline number 557-4422 or a cell phone number 0917-531-6697. Para sa mga karagdagang katanungan, pwede kayong bumisita anumang oras sa Bagwa Lying-in Clinic at hanapin lamang ang kanilang clinic manager. Ang Bagwa Lying-in Clinic ay matatagpuan sa Quimpo, Bagwa 2, Cotabato City. Owned and managed by Madam Fe Camano Mandi. Tandaan mga mamis, Bagwa Lying-in Clinic. Libre po ang mga anak sa Bagwa Lying-in Clinic. Kinakailangan lamang po ang updated na PhilHealth. Maraming salamat. May bago? May bago! Oo, tama. Ang Biryani House Cotabato Branch ay isang Arabic and Asian restaurant na mayroong menu na sigurado magugustuhan ng lahat. Narito ang inyong mga paboritong pagkain. Biryani chicken, beef, shrimps at fish. Kabsa, chicken, beef, shrimps at fish. Masbus, chicken, beef, shrimps at fish. Sambosa, chicken, beef, veggie at cheese.
at Indian foods. Tikman din ang kanilang sariwang shake tulad ng avocado shake, mango shake, guyabano shake, durian shake, at yogurt shake. Ang Biryani House ay may branches sa Coronadal City, Tacurong City, General Santos City, Marawi City, Davao City, Isulan, KCC, Cotabato City, at Cagayan de Oro City. Ang Biryani House Cotabato Branch Arabic and Asian Food Restaurant ay matatagpuan sa National Highway, Sinswat Avenue, Cotabato City. Bukas mula alas 10 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Para sa kadagdagang impormasyon, tumawag sa cell number 0953-5566749. Tara na sa Biryani Cotabato Branch at tikman ang kanilang masasarap na pagkain. Biryani House Cotabato Branch Arabic and Asian Food Restaurant. Bay, siya kapan? Why, Bapa? Nana ko din. Bapa. Bagi ko sa walay na nakinog ko adan hindi balita yani mana na pagsikap sa mata na narinyang ko ged kasaki na brahal sika pangingili ko di ako pagkabate sa Quran kaya di ko gele sa mapya nakiog ko na makele ko pon sa mga laga ang mga manisan. Ano natabuhan Bapa? Kaadin na katawang ko. Nambapatalunan ka na mapiyay ka-check upin. Do kumpleto sila sa mga gamit sa ka-check up sa mata. Surlang Eye Care Clinic. Matunang kayo ito Bapa? Katawan ka win dawalalan. Maya ba sa pagkambitiatan na mapakayat daun kasaki kabawangan ko naman. Luka buanga sa second floor Sardonyx Plaza. Mbalaka na Gutierrez Avenue do Sinswat Avenue, Cotabato City. Ala inshallah nanalmo ko. Namagudasukal nalmo ko kando makele ko pan. Mga pagali nami, mga pakat nami, ubangilay kano sa mapeka check-up nin sa mata, undo kompleto yung mga gamit nin, naangay kano sa Glang Eye Care Clinic, maton sa second floor, Sardonyx Plaza, Malaka na Gutierrez Avenue, Sinswat Avenue, Cotabato City. Mapakaya tamawag kano sa cellphone number nilan, 0966-024-6066. Kano email ad nilan, glangacc@yahoo.com. Angay kanudan sa Glang Eye Care Clinic. Glang Eye Care Clinic. When we crave to have fun, yet our tummies want some, everyone is thinking of a crunch. With grilled chicken inside and if deliciously fried, Virginia crunchy chicken nuggets. Here it is, it's extraordinarily crunchy. Virginia crunchy chicken nuggets. It's real chicken goodness, tasty, oh yes, crunchy goodness in every bite. Virginia crunchy chicken nuggets. Emerging technology through innovative marketing. Almia Digital Marketing Services. Your one-stop store of IT products and printing consumables and after-sales service. Available are printer, laptops, PC desktop, computer parts, and accessories. Vending machine, laminator, binding machine, toner powder, toner cartridge, gram kit, refill ink, eco solvent ink, pigment ink, sublimation ink, laminating film, photo paper, office and school supplies. Almia Digital Marketing Services, Cotabato City Branch, located along National Highway, Rosary Heights 1, Sinswat Avenue, in front of Colan School, Cotabato City. Almia Digital Marketing Services, Sarip Agwak Branch, National Highway, Poblacion Sarip Agwak, Maguindanao del Sur. For your inquiries, you may text or call at cell phone number 0935-921-2261 or visit its Facebook page, Almia Computer Works. What are you waiting for? Grab yours! Radio natin. Arangkada Bal
40 minutes makalipas ng alas 4 ng hapon. Nagbabalik ang arangkada balita ng Radyo Natin FM Cotabato City. Sa pagpapatuloy ng ating pong mga balita, sa ating pong balitang nasyonal, hindi magbibigay ng exemption ang Department of Labor and Employment o DOLE sa mga kumpanya na hindi tatalima sa pagbibigay ng 13-month pay ng kanilang mga empleyado na itinakda ang huling araw ay noong Disyembre 24. Ayon na sa DOLE, wala nang tatanggapin na request para sa exemption o determent ng pagbabayad kapag lumagpas sa nasabing petsa. Paalala rin ng Labor and Department sa mga kumpanya na magsumite ng report na patunay na sumunod sa pagbibigay at ipapadala sa pamagitan ng DOLE Establishment Report System. Mahigpit ding imomonitor ng mga kaukulang DOLE Regional, Field o Provincial Office kung naibigay ng tama ang 13-month pay ng mga manggagawa. Samantala, ipinalala rin ng Labor Department ang tamang pagpapasahod ngayong holiday kung saan 30% ng sahod ang madadagdag sa kanilang unang 8 oras na pagtatrabaho. 42 minutes makalipas ng alas 4 ng hapon. Pinaalalahanan ng Department of Health o DOH ang publiko na magpakita ng pagiging sensitibo at konsiderasyon sa panahon ng holiday dahil hindi lahat ng nagdiriwang ng season sa parehong paraan. Sa Facebook post noong bispiras ng Pasko, sinabi ng DOH na marami ang nagdiriwang na ang ilan ay tahimik na nakakaranas ng kalungkutan, pagluluksa o iba pang mabibigat na emosyon. Paalala rin mula sa DOH maging sensitibo at maunawain sa mga nararanasan ng iba. Aminado si Health Secretary Teodoro Herbosa sa isang briefing na nakikita rin ang maraming kaso ng pagpapakamatay at depresyon na nangyayari sa panahon ng holiday. Binigyan din ng kalihim ang kahalagahan ng pag-alaga sa mental na kalusugan lalo na sa panahon ng social media. Para sa mga alalahanin sa mental na kalusugan, sinabi ng DOH na ang mga helpline ay mananatiling handa na magbigay ng tulong sa buong holiday season. "43 minutes makalipas ng alas 4 ng hapon at sa iba pa natin mga balita. Tiniyak ng Malacanang nitong Biyernes, December 26, na mas marami pang arestuhin para arestuhin na pagkatapos ng bagong taon o sa 2026. Tinitiyak ni Acting Secretary Dave Gomez ng Presidential Communications Office o PCO sa publiko na pananagutin ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang lahat ng individual ang sangkot sa mga irregularidad sa mga infrastructure project, lalo na sa mga maanumalyang flood control projects. Sinagot din ni Dave ang ginagawang pagkukumpara sa mga mag-asawang sina Curly at Sara Diskaya sa iba pang nasangkot sa katiwalian na katulad ni Janet Lim Napoles. Sinabi ni Gomez na tinatawag ang Diskaya couple bilang bagong Napoles, pero higitan niya sa 10 beses na malaki ang unexplained wealth ng mga Diskaya. Itinanggi ni Gomez ang mga aligasyon na huminto ang investigasyon matapos ang mga holiday at sinabing nagpapatuloy ang trabaho lampas ng December 25 at inaasahang lalo pang iigting sa mga susunod na linggo. Nauna nang nangako si Pangulong Marcos na
Ipakukulong ang mga responsable sa mga anomalya bago magpasko. Dagdag pa ni Gomez habang pinagtitibay na ang mga kaso. Dapat umanoong umasa ang publiko ng mga bagong kaganapan sa pagsapit ng bagong taon. Si Sara Diskaya ay inaresto noong December 18 kaugnay sa 96 milyon pesos na Ghost Project o Ghost Control Projects sa Davao Occidental at kasalukuyang nakakulong sa Lapu-Lapu City Jail. 45 minutes makalipas ng alas 4 ng hapon, hindi na umano dapat ipagdiwang ang ika-57 anibersaryo ng Communist Party of the Philippines o CPP dahil nabigo ang ilang dekadang armadong pakikibaka na maghatid ng tunay na kaunlaran at sa halip ay naiwan ng bakas ng karahasan, paglikas ng mga sibilyan at mga naputol na pangako. Mahigit kalahating siglo ng isinusulong ng CPP, New People's Army o NPA ang armadong kampanya na nagdulot ng mabigat na pinsala sa sambayan ng Pilipino, lalo na sa mga liblib at mahirap na lugar. Ang mga kamakailang armadong enkwentro kabilang ang mga insidente nitong panahon ng Kapaskuhan na nagbunga ng mga nasawi ay patunay na nanatiling aktibo at sinasadya ang paggamit ng karahasan ng grupo. Idinagdag ni Anyo na siya ring Vice Chairman ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict na bagamat pinangangalagaan sa isang demokratikong konstitusyonal na lipunan ang mapayapang pagtutol at advokasya para sa reforma. Hindi pinahintulutan ang paggamit ng armadong karahasan upang isulong ang layuning pampolitika. Malinaw umano ang NPA ay hindi na isang organisadong armadong grupo, kundi mga hiwalay na bandido na nasa survival mode. 47 minutes makalipas ng alas 4 ng hapon at kayo pa rin po patuloy na nakikinig sa ating pong arangkada balita ng Radyo Natin FM Cotabato City. Nanawagan si Senador Sherwin Gatchalian ng mas pinaigting na pagbabantay sa lahat ng proyekto ng pamahalaan sa kabigyan diin na hindi nagtatapos ang laban kontra korupsyon sa pagkakaaproba ng pambansang budget. Naghihintay na lamang ang panukala ng ratifikasyon mula sa parehong kapulungan ng Kongreso bago ito isumite sa Pangulo. Ayon sa Senador, bagamat may mga safeguard provision na isinama sa General Appropriations Bill, dapat patuloy ang masusing pagbabantay. Dagdag pa ni Gatchalian na sa mga proyektong pang-infrastruktura sa ilalim ng Department of Public Works and Highways, tiniyak ng Senado na ang bawat item ng proyekto ay may natatanging station number at malinaw na paglalarawan kasama na ang coordinates upang mapadali ang pampublikong pagmamanman at maiwasan ang mga ghost at substandard na proyekto. 49 minutes makalipas ng alas 4 ng hapon na inihayag ni DPWH Secretary Vince Dizon na hindi niya na-authenticate ang anumang dokumento na nasa pag-iingat ni Batangas Representative Leandro Leviste. Sa isang online interview, sinabi ni Leviste na dapat kumpirmahin ni Pala sa press officer Undersecretary Claire Castro kay Dizon ang katotohanan ng mga files na na-upload niya sa kanyang social media page na ayon sa kanya ay galing sa DPWH at dating DPWH Undersecretary na si Maria Catalina Cabral. Sinabi ng mambabatas na nakuha niya ang mga files noong Setyembre bago pa man ang pagpanaw ni Cabral sa isang bangin sa Benguet noong December 19.
Ngunit sinabi ni Dizon na pwersahan na kinuha ni Leviste ang kopya ng mga files mula sa opisina ni Cabral noong Setyembre. Nanindika naman si Leviste na alam ni Dizon ang tungkol sa mga files. Sinabi rin niya na hindi totoo na pwersahan niya kinuha ang kopya ng mga dokumento at sinabi ito sa kanyang flash drive. Sinabi rin ni Leviste na hindi niya ibinahagi ang mga files sa sinuman pero tila kamakailan ay naibigay na ito sa isang online website. Itinurn over ng DPWH sa Office of the Ombudsman ang computer na ginamit ni Cabral, pati na rin ang mga file na itinago niya sa kanyang opisina. Sinabi ni Dizon na nasa ombudsman na ang mag-analisa at magpatunayan ng mga ito. 51 minutes makalipas ng alas 4 ng hapon. At kayo pa rin po patuloy na nakikinig sa atin pong Arangkada Balita ng Radyo Natin FM Cotabato City. Samantala, ilang araw bago ang pagpapalit ng taon ay patuloy pa rin ang pagdagsa ng mga pasahero sa mga pantalaan. Ayon sa datos ng Philippine Coast Guard, ngayong Sabado, December 27, mula alas 12 ng madaling araw hanggang alas 6 ng umaga, ay 31,630 ang naitalang outbound passenger. Bukod pa ito sa 29,228 inbound passenger sa lahat ng pantalan sa bansa. Samantala, masusing sinisiyasat ng PCG ang 210 vessel at 155 na motorbangka para masiguro ang kaligtasan ng mga biyahe. Naasahan ng PCG na mas dadami pa ang mga pasahero sa mga pantalan ilang araw bago ang New Year. 52 minutes makalipas ng alas 4 ng hapon. Tinuturing ni House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan City Representative Edgar Aris na effectively dead na ang Independent Commission for Infrastructure matapos ang pagbitiw ni Commissioner Rosana Fajardo. Ayon kay Aris, ang pagguho ng ICI na itinayo ni Pangulong Marcos Jr. ay hindi maiwasan dahil sa kawalan nito ng sariling pondo, tauhan at kapangyarihan upang magawa ng maayos ang mandato nito. Ayon na kay Aris, ang mga malalaking personalidad na iniuugnay sa maanumalyang infrastructure projects at budget insertion ay nasa abroad o nananahimik na. Sinabi nito na si dating DPWH Undersecretary Cathy Cabral ay patay na, samantalang sina dating House Committee on Appropriations Chairman Elizalde Co at dating DPWH Secretary Manuel Bunuan ay wala na sa bansa. Sinabi ni Aris na hindi iniimbestigahan ang mga dating miyembro ng gabinete na naiugnay sa kontrobersya, samantala ang Senate Blue Ribbon Committee ay mukhang hindi na ipagpapatuloy ang kanilang imbestigasyon. Ayon kay Aris, napako rin ang pangako ni Marcos na may malaking isda na makukulong bago ang Pasko. Nagbabala si Aris na nararamdaman na ng ekonomiya ang epekto ng kontrobersya kasabay ng pananatili na mahina ang piso at pagtaas ng bilang ng walang trabaho. "54 minutes makalipas ng alas 4 ng hapon. Samantala, magdadala ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan ng ma-isolated na pag-ulan o thunderstorm ang easterlies sa Palawan, Visayas at Mindanao. Ayon sa Pag-asa, ngayong Sabado, December 27, ay northeast monsoon naman o amihan ang makakaapekto sa nalalabing bahagi ng bansa.
Dahil dito ay makakaranas ang malaking bahagi ng bansa ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan dahil sa nasabing weather system. "55 minutes makalipas ng alas 4 ng hapon. Nanumpa na kahapon si Nicolas Torre III bilang General Manager ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Si Torre ay nanumpa sa harap ni Executive Secretary Rob Recto sa Malacanang Palace. Pinalitan ni Torre sa MMDA si Procorpio Lipana. Inihayag ng Malacanang ang appointment ni Torre noong isang linggo, ilang buwan na matapos siya tanggalin bilang hepe ng Philippine National Police o PNP. Sinibak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Torre noong September 9 matapos hindi sumunod sa utos ng kontribusyon si Torre para maaresto si matapos hindi sumunod sa utos ng NAPOLCOM kaugnay sa ipinatupad na rigodon sa mga opisyal ng PNP. Matatandaan ding nagkaroon ng kontribusyon si Torre para maaresto si Kingdom of Jesus Christ sa Pastor Apollo Kibuloy sa Davao City. Isa rin si Torre sa mga personalidad na nagpatupad ng arrest order ng International Criminal Court o ICC laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. 57 minutes makalipas ng alas 4 ng hapon. Samantala, bumaba sa 35 o 38% ang net trust rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pinaka-latest survey ng Social Weather Station na ginawa noong November 24 hanggang 30 ng taong ito. Ang naturang trust rating ng Pangulo ay nabawasan ng negative 3% mula sa 41% na nagsabing kaunti ang kanilang tiwala sa Pangulo sa kaparehong peryodo ng 2024. Samantala, tumaas naman ang net trust ni Vice President Sara Duterte na pumalo sa 56% kontra sa 26% na walang tiwala sa kanya. Bumagsak ang trust ng Pangulong Marcos sa kasagsagan ng anomalya sa flood control projects. Nabatid na ang negative 3% ng Pangulo noong November 2025 ay mas mababa kumpara sa One Radio Network, powering more than 100 stations. Heard in 81. Mas mababa rin na kumpara sa October 2025 na 7%. Samantala, ang November 2025 net trust ni Duterte ay mas mataas kumpara sa 25% noong Oktubre. Ayon na sa SWS, mula sa Balance Luzon o labas ng Metro Manila, nakakuha si Marcos ng mataas na trust rating na positive 18, samantalang si Vice President Sara ay nakakuha ng mataas na trust rating sa Mindanao na nasa positive 74. Nakakuha naman ng pinakamababang rate si Duterte sa NCR na nasa positive 2 lamang. Ang Strata-based consultancy ang nagkomisyon sa survey gamit ang face-to-face interviews sa 1,200 adults na may edad 18 years old pataas sa buong bansa.
Bilang paghuli sa atin pong mga balita, plano ng Commission on Elections o COMELEC na magdaos ng isang pang-technology fair sa unang bahagi ng susunod na taon upang malaman ang mga bagong automated election system na available sa merkado. Ayon kay COMELEC spokesperson na John Rex Laudianco, ang pagdaos ng naturang kaganapan ay magbibigay sa kanilang ng idea ng mga pinakabagong teknolohiya para sa pagdaos ng mga halalan. Sinabi ng tagapagsalita ng COMELEC na titingnan nila ang ilang mga components sa bagong sistema ng halalan na kabilang ang madaling gamitin na magbigay ng tumpak na resulta at iba pa. Sa nakaraang halalan noong Mayo 2025, gumamit ang COMELEC ng automated counting machines na ibinigay ng Meru System, isang kumpanya na kabase sa Korea. Noong 2019, nang huling magdaos ang COMELEC, kasama ang Department of Information Communication Technology at COMELEC Advisory Council ng Automated Election Systems Technology Fair, kung saan nakilahok ang ilang mga tagapagbigay ng teknolohiya. Alright, wala na po tayong oras sa atin pong Arangkada Balita, 5:00 ng hapon. At yan po ang kabuuan natin pong mga balita sa atin pong Arangkada Balita sa Saturday edition ng Radyo Natin FM Cotabato City. Ngayon ay araw ng Sabado, 27 sa buwan ng Disyembre 2025 at ikapito sa buwan ng Rajab 1447 sa atin pong Hijri calendar. Maraming salamat po sa pakikinig sa ngalan po ng aming station manager, sa aming broadcast media engineers, ganun din po sa aming news writer, sa aming news head, sa ngalan po ni RN, Ma'am Noronisa Mamintal Kusain. Ako po muna ang inyong pansamantalang nakasama sa Arangkada Balita ng Radyo Natin FM Cotabato City. Hello nga pala kay Miss Sumbay Adam. Hello, Ate Eliza. Hello ma'am, good afternoon. Marami kami nakikinig ngayon araw, watching from Kitango, Dato Piang del Sur. Dito ako sa lugar namin. Ayan, I miss you. Ayan. Yeah, thank you kay Ma'am Sambay Adam dyan sa may Kitango, Dato Piang. Ayan. At syempre sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, taga-pakinig ng Radyo Natin FM Cotabato City. Thank you po sa pakikinig at sa panunood. Like and share ang atin pong Facebook, ang Radyo Natin FM DXT Sinari Papua 9 Cotabato City. Alright, thank you. Hanggang sa muli ho, ako po si Annaliza Abas. Inyo po nga pansamantalang nakasama sa Arangkada Balita. Hanggang sa muli ho, sa ganito pa ring oras at himpilan na manatili ho nakatutok sa Radyo Natin FM Cotabato City. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, sama-sama tayo Bangsamoro. Pitong 1,100 isla, Luzon, Visayas at Mindanao. Iba't ibang tinig, Lain-laing mga pananaw, Lain-lain nga tinog, magkadurot-dilain na panlantaw, iba't ibang balita, isang bansa. lain-laing balita sa usa ka nasod, lain-lain nga hambal, isa ka pungsod. magkadurot-dilain nga balita sa bugos nga nasod. Radyo natin. Radyo natin. Radyo natin. Radyo natin. Radio natin. The country's friendly station. Radio natin.